Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Vince Dohelio. Okay, ito ay matagal ko nang gustong sagutin pero tinanong ko siya kasi. Ang sabi niya, good evening po, bakit di po makasa ang 9mm sir? So, tinanong ko siya dito kung anong brand, anong model, kasi napakahirap sagutin ito. Ay hindi naman siya nagre-reply, hindi niya sinasabi kung Benz Dohelio, hindi mo sinagot kung anong brand, anong model yung baril mo na yan, basta 9mm lang sinabi mo. Ay ang daming klase ng 9mm. O gayon pa man, sasagutin ko na rin ito at sana tumama yung sagot ko. Gagawin ko na lang in general sa lahat ng mga 1911 na pistol. Hindi man lang niya sinabi kung anong caliber ito. So, bahala na itong mga mahirap sagutin. Kung kayo magtatanong, sabihin niyo kung anong model ng baril niyo para tama yung sagot ko. O di ngayon, manghuhula tayo. Okay, bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 45,300 plus at maraming salamat sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga video at nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers at marami pang makaalam. At lalo tigit maraming salamat sa mga silent viewer na hindi nag-skip ng ads. Nakatulong po kayo sa revenues dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating anim na estudyante nating mga beneficiaries na mga anak na single parent. At least natutulungan natin sila, naabutan natin ng kaunting tulong mula sa ating revenues para makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. At gayon din maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril o ano pa man. Wala po kaming binibintang baril. Tawagan po ninyo yan kung kayo ay may ibibigay na tulong at ating pasasalamatan para kayo ay makilala. Kaya't maraming salamat kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal sa iyong pinadala dyan sa ating GCash number. Sana may mga magpadala pa. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America na nagpabadala naman sa ating mga premier videos. Malaki sir ang naitulong mo sa ating mga beneficiary ng mga bata na anak ng mga single parent. Okay, sana marami pang gumaya sa inyo at pagpalain kayo ng ating pong may kapal. Okay, sa katanungan ni Vince Dolio. Okay, gagawin ko na ito in general. Mahirap ikasa. Okay, sa mga pistol, pagka mali ang pasok ninyo nitong slide stop, kamukha nito, mga 1911 at hindi sumute doon sa barrel link. Unahin natin yung mga 1911. Hindi sumute sa barrel link itong slide stop. Mahirap pong ikasayan at hindi talaga ninyo may kakasayan dahil nga sumala sa butas ng barrel link ito. Kinakailangan sisilipin ninyo yung butas na yan, titingnan ninyo yung barrel link, isushoot ninyo itong pinato, itong slide stop na ito. Yan, number 1 sa 1911. Okay. Kahit sa mga pistol na may ganito, so siguraduhin ninyo na tatama yan dahil yan ay isa sa magiging dahilan. Ano pa ang isang magiging dahilan? Pag yung inyong recoil spring guide rod ay hindi tamang haba. Minsan yan ay maiksi, minsan yan ay sasabit yan. Dapat yan ay titingnan ninyo na papantay dito yan. Dahil pag yan ay maiksi, minsan pag kinasan ninyong ganyan, sasabit yan dito sa yan, isa pa yan, guide rod. At doon sa mga high power, Browning high power, pag baligtad ang kabit ninyo, yan ay mahirap din ikasa, sasabit din yan. So yan ang mga ano niyan.
yung tingnan ninyo kung tama ang pagkakabit ng full length recoil spring guide rod. Tingnan ninyo kung tama ang kabit ninyo yan. Pag hindi yan at nagbaliktad yan o maiksi yan ang sukat, sasabit yan. Kaya yan ay hindi ninyo may kakasa o mahirap ikasa, sasabit yan. Ang isa pa na nakikita ko ay itong tawag dito, spring strand ng pag hindi ito nag-shoot. Yung mga 1911, meron yan ditong ang tawag dito ay mainspring. Mainspring dito, na yung mainspring dito ay merong plunger na pinakang guide. Pag ito ay hindi nag-shoot, ulitin ko, pag ito hindi nag-shoot doon sa gitna, kasi may tinatamaan ito doon sa gitna, pag ito hindi nag-shoot, pag ito ay tumabi doon sa plunger guide, kasi yung gitna nun ay may parang lusong, may parang butas na hindi naman malalim. Pag ito ay hindi tumama doon sa gitna, ito ang mangyayari niyan, yung itong hammer ay hindi tutumba ng sagad, hindi aabot sa hindi aabot. Kaya ang mangyayari niyan ay hindi yan may tutumba at yan ay sasama lang ulit pabalik. So hindi ninyo maitutuloy ikasayan dahil nga ito ay bumabangga ito sa gilid, babangga sa gilid yan. Dapat yan ay nakashoot sa gitna. Malalaman ninyo yan pagka tinanggal ninyo yung pin dito at ito ay lumabas ng nagputrod ng kaunti, lumabas ng kaunti itong kanyang mainspring housing, lumabas yan at nakahammer down ito, lalabas yan, hindi tumama dun. Ibig sabihin yan, ito ay hindi nakashoot dun sa gitna ng kanyang Yun ang nakikita kong mga palatandaan na hindi ninyo maikasa. At ang isa pa dyan, kung yung inyong ejector ay may sinasabitan, baka yung ejector niyo ay hindi tuwid, hindi nakapantay, baka kasi yung ejector niyan ay sasabit. Tingnan niyo kung may sinasabitan yung ejector. Okay? At isa pa rin yung disconnector. Baka yung disconnector ay naka-stack. Okay? At tingnan din ninyo kung itong hammer ay pag ginanya ninyo ay baka sobrang mataas ito. Kasi baka hindi man tumumbang masyadong ganun. O baka tumatama itong hammer dito sa kanyang beaver tail. Pag tumatama kasi yung hammer ninyo sa beaver tail, kamukha niyan, tumama yung kinakailangan niyan, may clearance dyan. Okay, baka nagkabit kayo ng beaver tail na hindi nakapiting, baka tumatama yung beaver tail doon sa hammer. Isa pa rin yan. At hindi ninyo matutuloy na kasangayan kasi babangga na yun doon. So yan, so far yan lamang ang nakikita ko ngayon na dahilan. Ang isa pa ay tanggalin ninyo ang slide at tanggalin ninyo itong slide stop at isukat ninyo baka para makita rin ninyo. At kasi yan, ang makakakita talaga na yan ay yung humahawak. Ako nanghuhula lang ako. Kasi nga hindi ko kita yung baril, hindi ko pa alam kung anong modelo niyan, so nanghuhula lang ako. Sinasabi ko lamang yung mga possible na po pwedeng mangyari. Okay, so sa ngayon ay yun lamang ang nakikita kong isang dahilan kung bakit hindi may kasa. Although marami talagang maraming mga dahilan yan. Po pwedeng pag may magazine,
Maaaring yung sa magazine din sumasabit, tingnan din ninyo, tanggalan muna ninyo ng magazine. Baka pag may magazine, sumasabit din yung magazine. Isa rin yan sa mga dahilan. At pinakamaganda niyan, tanggalin ninyo itong slide stop, tanggalin niyo yung recoil spring, at isukat ninyo kung swabe ba. Baka naman masikip yung railing. Okay, baka nagpiting naman at talagang masikip yung railing, ay may video tayo niya kung paano mapapaluwag yung railing. So yan ang mga posibilidad. Ang makakapagsabi talaga niyan, yung may hawak ng baril. Kung saan kahit ako, ay manghuhula lang ako. Lalo ting hindi ko alam kung anong baril yan. Pero kung alam ko kung anong model na baril yan, baka sakaling mapinpoint natin yung dahilan. So sa ngayon ay nagsabi lamang ako ng mga posibilidad na po pwedeng maging dahilan ng hindi maikasa. Okay, so far yun lang muna. At tingnan din naman ninyo yung spring, ng recoil spring. Baka may sinasabitan o di kaya hindi ugma yung recoil spring na ikinabit ninyo. Unang-una, yung mga recoil spring ang titingnan ninyo at spring guide rod. Yan ang minsan ay nagpapatigas o nagpapahirap sa pagkasa. Kaya mahirap siyang ikasa. So o hindi maikasa. Okay, so nasabi ko ng lahat, hindi ko na ulitin. Yung aking nalalaman ay yan ang mga posibilidad. At sa sunod, ang dami dito mga tanong na hindi ko masagot-sagot kasi nga hindi sinasabi kung anong modelo ng baril. Yan ang mahirap. Yung ang kita mo na yung baril, hawak mo na. Mahirap pang masolve minsan. Ay yung pang hindi ninyo sasabihin yung modelo ng baril. Basta lang sasabihin ninyo yung sira. Ay iba-iba rin kasi minsan ang mga baril. Hindi man magkakapareho yan. So ayan lang muna ang masasagot ko. Tingnan rin ninyo, baka kayo nagpalit ng hammer, baka mali ang fitting ng hammer. Okay? Minsan kasi sobrang mataas itong hammer, hindi niya kayang itumba at may binabanggaan yung hammer. Isa rin yan. Sa ano? Ang una pa rin ninyong titingnan, itong slide stop, kung nakatama siya. Kung nakatama siya sa dapat niyang tamaan. Minsan kasi sumasablayan. Pasok kayo ng pasok niyan, may dapat lulusutan yan. Okay, so yan muna ang aking may sagot. At kung meron pa kayong pwedeng may dagdag dyan, I welcome kayo sa ating community para mag-share din kayo ng inyong nalalaman. Hindi ko naman sinasabi na alam ko ng lahat. So far, yun lamang muna ang aking masasagot. At kung may dagdag kayo, idagdag na lang ninyo sa ating community. Okay, sa ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top members. Okay, nagpalit na. May mga bagong na dito. Si Milo Maranan, meron siyang 50 engagement. Shout out sa iyo, Milo Maranan. Si JNF, meron kang 13 engagement. Shout out sa iyo, JNF. Si Belsotri, shout out sa iyo, Belsotri, meron kang 42 engagement. Si Jonathan, meron 2 engagement. Shout out sa iyo, Jonathan Rev, 21.8. Okay, at shout out sa iyo, Alfredo Isidro. Ito talaga yung ating number 1 din na subscribers. Meron kang 100 plus engagement. Shout out sa iyo, Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Okay. At maraming salamat sa inyong pag-susupport sa ating YouTube channel. Mag-comment lang kayo, mag-share ng ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. Maraming salamat sa inyo. At shout out sa aking mga kababayan sa aming nayon, sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Meron po kami diyang bagong Papa Burger sa pag-manage ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Diyan sa dati kong machine shop. Sa Alvarez Street, nandyan po yung aming bagong Papa Burgers. At sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapa burger kayo sa sarap.
Maraming salamat sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. God bless.